Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! After nito, pupuntahan na natin yung bagong upload ni MG. Ayan, so dito muna tayo. Tura, kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay ako po ay Tanginan, humihingi. nasasaktan pa pala tong pangit na to, no? Nasasaktan pa pala yung ganyang muka. Alam ko yung ganyang muka, Adobe na yan eh. Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay ako po ay humihingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nasabi kong pangit. Ayun lamang po, at i-advise ko po ang mga abogado ko na i-draft na any charges and cases against you or to the school. Ayan po ang magpapatunay si Bishop Martinez. Ma'am, ako po in behalf of my team, pati po doon sa mga emisaryo ko na pinadala dyan sa Cagayan State University, ako po ay nasaktan talaga sa nag-circulate, lalo na't may pirma kayo. Napaka-pangit mo na, nasasaktan ka pang hayop ka. Kapal na mukha mo magsalita na nasasaktan. Ginawa lang naman ng Vice President for Academic Affairs yung kanyang trabaho na pangalagaan ang kanilang mga estudyante at ang kanilang eskwelahan mula sa mga kriminal na katulad mo, Kulaong. Kriminal ka, Norman. Norman. Galit na galit siya, natawag siya Norman eh. Pero ngayong naliwanagan ako na inedit nila yung pangalawang letter at yung isang letter naman ay for internal affair lang pala, ay talaga naman palang ang gusto pang mangyari nitong basher ko ay mag-away tayo. Tarantado. Kahit ano pa sabihin mo, Kulaong, yung sulat na yon ay talagang address para sa'yo. Dahil pinag-iingat talaga yung mga estudyante na huwag kang tangkilikin, huwag sumali sa mga palaro mo na talaga namang wala namang kakwenta-kwenta dahil scripted. Pasensya na po. At ako po ay nangangako na anything that I could help to improve the quality of the service of the CSU, Team Caliber and Francis Leo Marcos will always be gladly be of help. Alam nyo ma'am, Tarantado. Putang ina, ikaw, hindi ka man lang nakatuntong ng college, will be of help ka. Doon sa lugar na kung saan ang mga tao ay professional, doktor, abogado, engineer. Anak ng teteng. Ano may tutulong mo doon kung paano mang-scam? Ano ay tuturo mo doon sa mga tao doon? Kung paano magpanggap na Marcos? Ang kapal na mukha mo, will be of help ka pa, hayop ka. Wala ka naman pinag-aralan. Yung mga salita mo nga yung mga statement mo, this is your last warning to me. Yun ang sabi mo, bobo. Tapos ngayon will be of help ka pa. Tutulong ka pa sa kanila. Ano may tutulong mo? Maglinis ng kubeta? Maglampaso ng sahig? Kasi sa academics, wala ka. Ano ay tuturo mo? Kung paano magtapos ng Scam Bridge University? Ayop na to. kahit daan-daan libong basher, hindi ko kuya pinapansin, basher yan eh. At the end of the day, alam ko po kung ano yung sarili ko, ano yung capacity ko, ano yung kakayahan ko. Pero po kasi, yung sulat po is galing sa isang institusyon na kung saan nire-respeto ko pa naman. Kaya ho ako ay nasaktan. So, Ang ina nito talaga, no? Sabi nga ng anak ko, butas-butas daw kasi yung muka. Kaya mabilis ma-absorb yung sakit. Tangina yung ganyang muka, yung ganyang kapangit, nasasaktan pa pag nasabihan na scammer. Scammer ka naman talaga. Online
Fraudulent ka naman talaga. Ang arte mo. Ang arte nitong hayop na to. Mga may nalalaman ka pang nasaktan ka. Ah, pagkatapos mong pagsalitaan ng mga kahindik-hindik yung Vice President for Academic Affairs, sabay babanatan mo ng sorry? Hindi. Putya. Kung ako doon sa pamilya ni Miss Mariden, kasuhan nyo to. Kasuhan nyo yan. Ako. Nakabayan na Ilong ni Culaong. Go Mac. Thank you po. Si Culaong gusto po mag-sub sa kanya. Ano bang sustansya meron na lumalabas sa bibig niya? Wala. Wala naman lumalabas sa nababuti sa ano niyan eh. Ate Abby Marquez, hello po ah. Mura ang demanda now. Mura and demanda now. Apology later. Norman. Bulaan. Amibel. Ayun. Diba? Bakit di siya pinapunta? Akala ko ba may law firm yan? Truth hurts. Oo. Masama kasi mariltok eh. Alam niyo si Kulam, basta nariltok yan. Nariltok ni Deo Macalma, galit na galit. Nariltok ni Arnold Clavio, galit na galit. Nariltok ni Percy Lapid, galit na galit. Nariltok ni Ma'am Mariden, galit na galit din. Bakit? Tinawag na Norman eh. Tawagin mo na yan ng lahat. Kulaong, tawagin mo na yan ng kung ano-ano, bangkay. Kasi natawag din dati yung bangkay eh. Naging palayaw din niya yon yung bangkay, naging nickname niya rin. Tawagin mo na yan ang lahat ng pangit na tawag. Wag lang ng Norman. Galit na galit siya sa pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang magulang. Para sa Vice President ng Student Affairs ng Cagayan State University, ma'am, kung makakarating sa itong video ko, humihingi ho ko ng pasensya sa inyo sa mga nasabi ko. Ang ina mo, pa 20-24 oras ka pang public apology, yung pala ikaw din na magpa-public apology. Sabi mo pa, gagamitin mo lahat ng kapangyarihan mo para lang mapatanggal sa trabaho niya yan? Sa DepEd? Tapos ngayon, ikaw nagsosorry? Bading ka pala eh. Pero siguro ho ay nauunawaan nyo naman kung bakit ko naman ho nasabi yun. At ang isyong ho ito ay dito na ho magtatapos. Maraming salamat po. At magandang umaga, magandang araw sa inyo lahat. Ang maririnig nyo po mga kababayan ay yung pong head. Sarap nito eh, no? Alam mo yung kakaltukan mo sa mata? Yung kakaltukan mong ganun sa mata, nakaganyan pa yung, yung middle finger, nakaganyan. Tapos kakaltukan mo sa mata. Sabi ko sa'yo, ang kulit mo eh. Ng aking emisary ay yung pinaka-head negotiator ng Team FLM, Team Caliber, kung ano ba talaga yung totoong pangyayari na naganap dyan sa Cagayan State University, yung kanilang nilabas daw na memorandum na Malinaw naman dun sa memorandum eh. Malinaw na malinaw para talaga sa lahat ng estudyante, sa lahat ng dean, sa lahat ng taong konektado sa Cagayan State University, yung memorandum na yun. Ngayon, walang masama doon sa memorandum eh. Si Culaong lang naman talaga yung masama. Diba, Ate Michelle, yabang daw, magsosorry later. Baboy ka, Culaong, kumain, naka-chopstick, sinusubo, mukha sa bowl. Ate Abby Marquez, kanina pa ako naghihintay, kala ko, Boss Mac, nabote ka na naman eh. Hindi po. Wala ngayon tagay. Kuya Arnel, may pinag-aralan yan, Boss Mac, graduate sa Jones Bridge, si Culaong, Master of None. Nag-aral to eh. Nag-aral, ito naman, bibigyan ko lang kayo ng background ni Culaong. Nag-aral po talaga yan. Nag-aral po talaga yan sa MIT, Massachusetts Institute of Technology. Masteral niya, vulcanizer. Ayan, major in vulcanizing. Yun po ang niya. Kaya 'di ba naplatan yung gulong ng ng kanyang kakarag-karag na bulok na A150. Siya po nagpalit nun. Magaling po 'yan sa vulcanizing si Culaong. Palat ng grupo ni Puginius
na nasa website daw ng CSU regarding do sa pirma ni Mrs. Mariden Ventura Kawilan. Magandang araw po, Bishop. Yes, good morning. Tarantado rin to no? Tinakpan na nga ni Food Genius para hindi ma-expose yung sulat kamay. Yung pirma, yung sulat kamay nitong si Ma'am Mariden Kawilan. Ang ginawa naman ito si Culaong, bukod sa pinakita yung litrato ni Mariden Kawilan, pinakita pati yung pirma. Sa tindi po ng AI ngayon, ng artificial intelligence, yung pong mga ganyang pirma, napakadali na pong makuha yan. At pwede pong magamit yan sa mga illegal na transaksyon, mga paninira, paninirang puri, pwede pong magamit yan. Kaya tinakpan ni Food Genius. Kasi aware si Food Genius doon sa ganung sitwasyon na pwedeng may makakuha niya ng mga sindikato at gamitin ang pirma ni Miss Mariden sa masamang gawain. Pero itong si Culaong, na pinagmamalaki na meron siyang mga abogado, may mga advisor, may batteries of lawyers siya, hindi niya alam. Yung ginawa ni Food Genius na yon ay para protektahan ang data privacy nitong si Ma'am Mariden. Tapos ngayon, Culaong, sasabihin mo pa, you will be of help. Actually, parang mali yun no? Ba't kasi hindi na lang magtagalog tong hayop na to sasabihin mo, handa kang tumulong sa CSU pagkatapos mong sirain ang kanilang siraan ang kanilang institusyon, ang kanilang universidad. Sasabihin mo, tutulungan mo sila? Ano yun? Parang yung katulad nung ginawa mo dati. Binenta mo yung mga iba't ibang kababaihan sa ibang bansa, at ang apply waitress, pagdating ng ibang bansa, nagbebenta ng tilapia. Pinagbenta mo sila ng kanilang sariling tilapia. Tapos bibigyan mo bigas. Sabi mo, idol ka nung mga biktima mo, nung mga nagdemanda sa iyo, idol ka. Tantado. Magandang araw po. Ito po si Bishop Martinez ng Evangelical Christian ng buong Cagayan. Siya po ang aking lead at siya po ang galing kanina doon sa Cagayan State University. Bishop, ano yung napag-usapan nyo? First things first, nung dumating ka ron, sino una mong nakausap? Ang unang nakausap ko doon, sir, si President Art Ibanez. Apo. And then kasi wala pa si Vice President Mariden Kawilan Ventura kanina. And then sabi ko, Brad, meron akong sanang concern, sabi ko. Regarding dun sa letter kay FNM na nainawit yung pangalan niya. Nasa circulation ng CSU yata yun. And sabi niya, wala akong alam yan, pero kausapin mo si Vice President Ma'am Mariden, sabi niya. So, I waited for her. After ng meeting nila, nagkaroon mo sila ng mass. After ng meeting, for 1 hour siguro, more than yun, inantay ko po. At talagang pinagtyagaan ko inantay. Hanggang sa yun, lumapit sa akin with 2 of his personnel. Yun, nag-usap kami, 4 kami nag-usap. Okay. Unang-una po, pinakita nyo ba yung edited letter? Kasi dalawa yung nag-circulate sa internet. Yung isa, tinanggi nila yon as edited. Yung isa naman ay yung memorandum nila, ang pinalalabas dito nila ng Food Genius, yung mga basher ko, is nakapost daw yon sa website ng CSU. Totoo ba yon? Yun ang sabi niya. Ang sabi naman ni Ma'am Mariden, paliwanag niya, Ma'am, ano yung sulat regarding Francis Leo Marcos? Hindi po, Bishop, totoo ba na nandun sa website daw nila? I don't know if that is their website. Ang sabi niya nasa 888 daw, nasa... Email lang.
So, email. Hindi na sinabi Oh, niya. kasi nung chinecheck ko yung website nila, chinecheck ng team natin, wala namang post na ganon. Wala. So, ano ang paliwanag niya ron, sir? Ang sabi niya, being the head of the student affairs, sabi niya, academic affairs, tungkulin ko na. Tuloy tayo. Ang paliwanag ni Ma'am Mariden Cavilan, who is the present Vice President for Academic Affairs, sabi niya bilang parang nanay ng mga estudyante, tungkulin ko na protektahan sila kasi letters reach my office regarding complaints. Oh. 'Di ba? Kung tutusin, pahiya pa nga si Kulaong dito eh. Kasi ang sagot ng Ma'am Mariden, tungkulin niya na pangalagaan ang kanyang mga estudyante. Sapul dun si Kulaong eh. Ngayon, hindi na mahalaga kung yan ay nasa website, hindi na mahalaga kung yan ay kumalat sa social media. 'Di ba? Ang importante, umaksyon ang eskwelahan laban sa scammer na katulad mong kriminal, Kulaong. Doon sa involvement nila kay Francis Leo Marcos, sabi niya, so I just made a letter, sabi niya, pero internal yon, sabi niya, just to warn them na mag-iingat sila. Yun ang sabi niya. So sabi ko kasi So tunay yung sulat, totoong may sulat, totoong may memorandum lagban dito kay Kulaong. hindi ba na-publish yan publicly? Sabi ko, hindi naman daw internal ang purpose. Okay. Sabi ko, what made you make that letter or sign that letter? Sabi niya, yung alleged na, complaints ng mga estudyante niya. So sabi ko, Di ba? May mga estudyanteng nagrereklamo laban sa iyo, Kulaong, dahil fraudulent kang person. so ano ang nature ng complaint? When I asked them that, wala naman silang masabi. Okay. Nature ng complaint. Sabi ko, meron ba siyang nilokong estudyante ng CSU? Meron ba siyang pinangakuan? Kasi ang alam ko niya, nag-vlog siya kung sino yung unang pupunta dun sa vlog niya at magmamahal. Kulaong, bakit hindi mo sabihin na yung dating estudyante, yung lumang estudyante na, hindi na siya nag-aaral, pinagdamit mo ng estudyante, pinagsuot mo ng uniform, tapos pinagpanggap mo na nanalo doon sa palaro mo kunwari. Doon pala, fraud na yun eh, panloloko na yun eh, di naman estudyante yun eh. Bibigyan ng pera. Ba't hindi mo sabihin dyan? Di ba niya nabigyan? Sabi naman nila, nabigyan naman yata. So, complaint. Sabi ko, anong complaint? So, sabi ko, ang masakit din naman kay FLM yan. Sabi ko, dahil wala siyang kaalaman. I'm a specialist, so, meron siyang lagi-laging optical vision dito sa Peña Blanca. He will be coming back 24, 25, 26 of this month. So, masisira naman ang pangalan niya. Kasi, bakit naman gano'n? Siyempre, yung mga tao, kapag yan nag-circulate na, siyempre negative ang tingin nila. Sabi ko, yung tao, willing pa man din ang tumulong sa ating mga kababayan. Yes, and I already did. Kahit dito sa CSU ako, if opportunity comes, tutulong siya sa mga alam niya na kung saan siya makakatulong, sabi ko sa kanya. Ayun, so sabi ko, willing ka ba na pumunta si FLM dito? Sa payo. Sabi niya, wala naman dapat pag-usapan, sabi niya. Pero sabi niya sa akin, honestly, sabi niya, nasaktan din ako dahil tinira-tira niya ako sa vlog, sabi niya. Ay, bakit hindi ko titirahin? Bakit hindi ko titirahin? Sa tingin mo, ako hindi nasaktan? Oo nga. Sabi ko, nasaktan din yung tao, sabi ko. Oo. So, ano kaya ang magandang gagawin natin, ma'am, sabi ko. Sabi niya, medyo pumalma na muna siya din sa vlog niya, sabi niya. And then, para maayos, sabi niya. Siguro, later on siguro. So yon. So, ibig sabihin, Para hindi na lumaki daw. okay. Pwede sana itigil niya muna. So, Kumbaga, gusto niyang kumalma ako. Yeah. Pero sabi ko, nasaktan kasi yung tao din. Wala pang malay-malay. Tumulong na nga. Yun ang tumulong na nga. Siya pa yung gano'n. Sabi ko. So, ako ma'am, sabi ko, ako ay... Seconds. Go! Okay, tapos, sabi niya kumalma ako. Kumalma lang ako. Ano ang magandang, sa tingin mo, magandang gawin, ma'am? Sabi mo sa kanya na may tumigil na muna para maayos, sabi niya, para mawala na yung ano. And then, siguro, ang nasa mind ko naman,
bilang negotiator, siguro time will come, ready din siya makipag-usap siguro dyan. Pero sana sinabi mo, kung nasaktan siya sa mga sinabi ko, mas nasaktan ako doon sa letter nila. Yeah. Pero anong sinabi niya, hindi naman para mag-circulate. So talagang ang nangyari dito, pinag-aaway pa kami nung grupo ni Makagago ng Puginius. Tarantado na to. Hindi para i-circulate. Mga bobo ba kayo? Dalawang bobong nag-uusap dito dalawang bobo. Anong hindi para mag-circulate? Ito yung sulat Tangina na itong kausap ni Kulaong din no? Sira din tok-tok nito Nagpapauto ka dyan sa hayop na yan. Kung sino ka man, bisya, pastor, manghihilot, kung sino ka mang demonyo ka, nagpapagamit ka dyan kay Kulaong, nagpapauto ka dyan, i-de-deny nyo pa na ito'y hindi para i-circulate? Ano tawag dito? Ayan 2, all campus executive officers. 2, University OSW Director. 2, University Student Council Federation. Attention! All campus academic coordinators. All campus OSW coordinators. All university deans, all standalone deans, all college deans, all campus student council federation. Yan ba'y edited? Hindi. Hindi yan edited. Nakalagay dyan, prohibition in engaging and fraudulent activities. Ano pinagsasabi niyong dalawa na ito'y hindi para i-circulate? Wag nyo nga kaming mga bobo kayo. Wag nyo kaming gawing tanga kayo. Mga bobo. Eto, may seal pa. Pirmado, may seal, merong date. February 9, 2026. Ayan nakalagay receive. Anong hindi po para i-circulate to? Itong dalawang tokmol na tong nag-uusap na to, tarantado tong gagon to. Kahiya-hiya ka kung sino ka mang hayop ka na nagsasasalita na yan. Hindi actually. Kung sino ka man, nakakahiya ka. Kung ikay parte ng Cagayan State University at pinagtatanggol mo pa yung Kulaong na yan, nakakahiya ka. Nakakadiri ka. Tinarantado na yung eskwelahan nyo, tinarantado na yung Vice President for Academic Affairs nyo? Pagtatanggol mo pa yan? Hindi intention yan na i-publish yan. Ano hindi intention i-publish? Sinungaling din pala tong hayop na to Tama lang pala kausapin mo si Kulao, parehas kayong hayop. Ano hindi para i-publish? Ano tawag mo dyan? Kanino ba naka-address? Ayan tarantado. Ilulusot mo pa yan si Kulaong. Sira ulo tong dalawang to mga bugo ka. Sana sa email lang daw yan. Nasa email. Just email yan, nagulat na siya, ba't na lumabas So syempre ako, katulad ko, kahit yung mga abogado ko, ang sarap talaga magmure, no? Pero, Diyos ko, ang sarap murahin ito si Kulaong. Sarap paghahayupin. Talagang Diba? Pero, hindi totoo yung Kulaong. Sinungaling din tong tukmol na to natakot din naman. Yeah. Oo. So, masama yun kapag pinablik yun. Talagang masama. Ngayon, Masama, pinablik ang ano ko lang Tarantado ba kayo? Yan ba hindi pwede i-public? Public na na yan? Papeles na yan, ang publiko yan. Bakit? Naka-address Lahat ng student. All campus executive officer. Academic coordinators.
Sira pala tuktok nito eh. Pinagtatanggol mo pa. naman yan is just to protect my students. Kasi kung wala naman akong gagawin, ako ang malabas na parang negligence sa trabaho. Kita nyo, ano ba tawag doon? Contradictory yung kanyang mga sinasabi. Hindi daw for publish o for public consumption. Pero, ginawa lang daw yun para pangalagaan ng kanyang mga estudyante. Ano yun? Gumawa ka ng memorandum pero secret? Bobo ba kayong dalawa? Puta. Gagawa yung Vice President for Academic Affairs ng memorandum, nakapirma pa yung abogado, nakapirma pa yung doktor at engineer, tapos, secret lang pala nila yon. Sino tinatarantado nyo? So yun ang sabi niya kasi nakarating sa office ni Roy yung complaint na may mga Ayan, may mga nakarating na complaint. Kaya gumawa ng memorandum. Tapos yung memorandum secret, hindi pwedeng i-publish. Mga kabubuhan nitong mga kwento nitong dalawang to. Saan mo ba na-recruit niya kulao sa palengke? Baka nagtitinda lang ng bagong yan, hinatak mo. Sinama mo sa fraudulent online activity mo. Fraudulent. Pero, ano ang find out nila? May fraudulent bang nangyari? Yung find Yan ba yung tutulong sa CSU? Ano yung find out nila? Ano ba? Ang bobo mo. I could not see any logic in there. Ano yung find out nila? Found out. Anong find out? Mario Joseph, bobo talaga sa English. English ka pang hayop ka eh. things nila? wala naman. Nung sabi ko sa kanila, sir, ano bang basis nyo? What specific complaint that your students have reported you? Wala naman silang masabi. Kasi kung meron sana, kaya sabi ko, may niloko ba siyang estudyante nyo? Meron ba siyang pangako? Kasi nung nag-live siya, kung sino yung pupunta, bibigyan niya ng pera. Naibigay ko yung pera, naibigay naman daw. So, nabaldan na natin. Oy, Gag, hindi na estudyante yung kanyang pinapunta. Gag, hindi na estudyante yon, bugok. Matagal nang wala sa eskwelahan yun. Kasal na nga eh. 2016 pa yung picture niya na estudyante siya. Oh. Tapos scripted nga yung palaro. Nakakahiya ka. Kung ikay talaga parte ka ng CSU, nakakahiya ka. Dapat sa'yo si Baken. Tanggalin sa trabaho. Ikaw dapat ang tanggalin sa trabaho. Bobo ka, hayop ka, nagpagamit ka dyan sa scammer. Nagpapagamit ka sa kriminal. Naibigay din. So ano din, so wala naman silang masabi. Kasi sinetize ko nga bilang negotiator din. Yung cost mo. Tangina, hindi ka negotiator. Hindi ka negotiator. Actor ka. Umaarte ka na kunwari. Meron talagang ganyang pangyayari. Ano negotiator? Dapat ang negotiator, sasabihin mo kung ano talaga yung sinabi. Doon pa lang sa gumawa ng memorandum dahil merong mga estudyanteng nagko-complain, kaya inaksyonan nung Mariden para pangalagaan ng kanyang mga estudyante, tapos sasabihin mo, hindi pwedeng i-publish. Hindi ito pinapublish, itong memorandum na ito. Doon pa lang kinokontra mo na yung sinasabi mo Memorandum, hindi pwedeng i-publish, secret. Sarap murahin itong hayop na to. Ginagawa nyo kaming bobo Kayo itong nagmumukhang mga bobo. Yes, siguro ang niya lang is na alam lang siya dahil maraming basher, malakas yung basher. Well, anyway, Bishop, maraming salamat. Marami daw nagsisend ng mga communication sa kanya na parang negative about you. So, doon siya nadala siguro.
Okay. Ay, marami yan. Pagka negative, Putang ina, wala naman, alam nga naman magpadala ng positive dyan. Eh, wala naman positive dyan, kundi mukha lang talaga siyang positive. Bukod sa mukha lang siyang positive, wala na ibang positive dyan. Puro negatibo na talaga, kriminal, scammer, human trafficker, estapador, manloloko, fraudster. Lahat ng ginagawang panloloko na isang tao, nakikulaong na. Bobo naman itong kinuha ni Kulaong na to. talagang tatagta rin ng basher siya dan. Oo. Ito kasi yung masakit. Ako hindi ko pinapansin yung basher ko pero kasi yung kanila, institution na. Kaya papansinin ng abogado ko yan. Oo. Kasi kahit 1,000 basher magsabi ng negative sa akin, basher lang yon. But when it comes to Anong papansinin ng abogado? Putang ina, ako nga napakarami ko nilabas na wiretap video, Video pa, audio call, video call. Sa loob ng kulungan, bakit hindi mo ako mademanda? Kung ikaw talaga merong abogado, ba't di mo ako demanda, Kulaong? Hamon na ako ng hamon sa'yo, demanda mo ako, di mo ako maidemanda. institution, katulad yan, institution yan, syempre, pag sila naglabas ng negative sa akin, papansinin ng abogado ko yan. Yeah. Tarantado na to, wala ka na nga makain, abogado ka pa. Kaya naman dumating kayo lahat. We go. So, Bishop, maraming salamat sa team natin sa pagpunta dyan. So, in fairness, thank you po. At ako'y ganito, sa harapan mo, nakikita ko, Mrs. Mariden Ventura Kawilan, ako po ay nasaktan. Ngunit ngayong nalaman ko na ang katotohanan, ay Hindi mo pa rin nalaman yung katotohanan. Nililiko ninyo ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, totoong may sulat. Gumawa ng sulat at pinag-iingat ang mga estudyante mula sa scammer na katulad mo, Kulaong. Anong nalaman niyo yung katotohanan? Hindi naman nabaliktad yung facts, yung katotohanan na talagang may sulat at pinag-iingat ang mga estudyante laban sa scammer na katulad mo. Walang nabago, Kulaong. Ano sinasabi nitong gagong to? Wala naman nabago. May naiba ba? May gumawa ba ng public apology? Wala. Alam niyo, ito, hinala ko pustahan tayo. Hindi nito nakausap si Mariden Kawilan. Hindi nito nakausap. Hindi nakarating ng CSU tong taon to. Binigyan lang to ng script ni Kulaong. Yun ang tingin ko. Malaki duda ko dito sa tukmol na to. Mukhang nagtitinda lang to ng bagong tapos sinatak. Suot ka ng formal. Baka nga ito, naka-short lang Naka-short lang yung pangibaba nito. Pinag-polo lang to, pinag-Amerikana sa ukay-ukay para pagmukhaing desente. At pagpanggapin na kunwari, nagpunta na CSU. At ano sinasabi mo, team ka pa, putang ina kang Kulaong? Anong pagpunta ng team mo dyan? Anong team? Team buwang? Raulo na to, may pa-team ka pa? Wala ka nang pangsahod dun kay Casper May patim-tim ka pang nalalaman. Tukmol na to. Tarantado. Hayop na to. Pinag-iinit mo talaga lagi. Ulo ko, Kulaong Putang ina ka Kaya alam nyo, inspired ako. Bakit? Kasama ako sa magte-testify. Diyan sa kaso ni Manny Pacquiao. Ng ating dating senador para kasuhan etong si Kulaong. Magte-testify po ako. Kausap ko na po yung abogado kanina. Kausap ko na po at gagawa po, siya yung gagawa na affidavit ko para po mapatotohanan na ako yung nag-record nung tawagan na yon
tapos siya'y nasa loob ng kulungan. Kaya Kulaong, asahan mo, mahalungkat to, tong tawagan natin sa BJMP. Mahalungkat to. Ha? Asahan mo yan. Demonyo ka talaga, Kulaong. Ikaw ang pinaka-demonyong tao ngayon dito sa Pilipinas. At talagang ako lahat ng aking magagawa, lahat ng nagawa ko noon, yung nagawa ko noon, napasara ko yung channel niya. Kami ng 14 vloggers ang sumunog ng channel niya. Dahil puro katarantaduan ang ginagawa mo. Ngayon, nako, talagang masusunog ka rin dito. Masusunog ka dito, Kulaong, sa kaso na to na na ito na gagawing kaso ni Manny Pacquiao. Talagang patong-patong ang mga problema mo, Kulaong. Yan ang haharapin mo ngayon 2026. The biggest downfall in social media history. Yan ang magiging mo. The biggest downfall dahil babagsak ka talaga, Kulaong. Dahil Manny Pacquiao yung kinalaban mo . Nanay ng pambansang kamao ang binalahura mo. Kaya sineryoso ka talaga ni Manny Pacquiao. Ay, nako. Albularyo daw yung lalaki. Albularyo ba yun? Molex, I agree na scripted and edited ang convo. It has no realistic flow or back and forth and they just talk over each other. Suspicious ang vibe. Tama. Ate Mayet, baka nagtitinda lang ng buko yung kausap ni Kulaong Mac, bayaran din. Baka nga . Ano ba ang find out? Findings, Kulaong. Pati pala ako mali. Findings pala, hindi found out. Parang what's their findings? Parang ganun yung tama no? What they found out. Mali ba yung what they found out? Bobo sa English din pala ako. Boss Mac, baka binayaran din yung bishop na yan. Inosente Sunaho. Baka nga po. Adoke, nabigyan ng 2K yan. Yun nga Viola ng Zeresa Force. Hello po.